renew their faith. Sister, ang Lord naman ay everywhere we can have this. Pero there's a lot of testimonies po after po ng tour. Iba na po ang kanilang pagtanaw when they open their Bible and read and preach the gospel of salvation. Where they can renew their faith by being a pilgrim, not just an ordinary tourist, to know the land where Jesus was born, where he grew, preached, taught, healed the sick, and performed miracles, suffered, died, and praised God. Sabi po ng Romans chapter 2 verse 10, ang Lord po natin namatay na buhay at nandyan po siya sa kanang kamay ng Ama para po mag-intercede sa atin and rose again. Buhay po ang ating Diyos. Amen? Amen. Our vision that the Philippines will be prime travel agent offering a budget-friendly yet quality Holy Land packages leading believers to a life-changing journey of faith. Pag nagpunta ka sa Korea, may kwento ka. Pag nagpunta ka sa Japan, may kwento ka. Pero pag nagpunta po kayo sa Holy Land, sa Jordan, Israel, and Egypt, iba po ang pagkikwento ninyo. Our values, why we do this, is to humbly submit to the true teaching of the Bible, offers fun and exciting adventure, and let the people see the purpose of each destination. Yielded to a quality service, low price yet quality journey, available anytime and anywhere for all your concern, a never-ending desire to improve your next trip and designed to make you smile. Sumunod po slide. Kanina nagbigay po si Bishop ng mga statistics of faith delivery po. Ano na po ba? Ito po ay kinuha ko noong 2022. Ito po yung karamihan ng pumupunta sa Holy Land. Catholic, Muslim, Protestant, INC, and non-believers. So these are the numbers ng mga nagkaka-interest na puntahan at pagpalain ang bansang Israel. Bakit ko bine-bless ang Israel pag nagpunta po ako doon? Sige po, let's start. Gusto ko lang po, why do we need to visit this? This is the only destination in the world that will touch your spirit, soul, and body. Mabilis lang po, i-rundown ko lang po yung itinerary. So, magbabiyahe po kayo, Manila, I am thinking po sana, yung po malapit na airport, kung saan po magagaling yung mga pilgrims, going to Middle East, and then po, either Cairo, that is, to see the Great Pyramid and the mummified body of Pharaohs. Next po. So, yan po ang mga flights. Sige po. Medyo late na yung oras, kaya hindi ko na po siya pa isa-isa. Yan. So, we will visit the Hamid Church in Egypt. Bakit ko kailangan puntahan ng Egypt? Hindi naman yung part ng Holy Land. When we read our Bible, kayo po mga pastor, in Europe po, nandun po yung story na pinapapatay po si baby Jesus. Doon po sila pumunta sa Egypt. And you will see the cave where the first family stayed. At doon po si Jesus, iningatan ng anghel. Of course, alam natin plano yan ng ating Diyos Ama. Pupuntahan po natin yung lugar na yan. Maintindihan po natin ang history. If you are into history, wala pa po maraming oras sa notes po, dami kong sasabihin. Pero sige po, next slide. Of course, you will see the Great Pyramid. Literal na mahahawakan nyo, maaakyat ninyo, pupuntahan nyo po siya. Next po. The Egyptian Museum. Dito po sa lumang Egyptian Museum, may bayad pag pumunta ka sa mummified body para makita yung mga the Great Pharaoh Ramses. They know that siya yun. Makikita nyo po yung lahat ng mga paraon, lahat po ng pamilya niya, lahat ng naging king na nakamummified po yung kanilang mga body dyan sa museum. We will visit the Masada, Mount Sinai, Camp, and the Red Sea. Yung pong they believe, the burning bush, yung lugar po. Ako po personally, as I read my Bible, tinatanong ko po yung guide, ito ba talaga yung burning bush? Sabi niya, hindi tayo check 100%, pero yan lang yung puno. Yan po yung picture po ako. Yan lang po yung puno na kahit ilang beses namin sunugin at ilipat, dyan lang talaga nabubuhay. Kaya po, as they study the possibility of the burning bush, dyan po yung lugar na yan. Kaya pinupuntahan po yan. That place po ay pinosisyonan na po ng
mga Greek Orthodox. Bakit po? Kasi po, they believe si Saint Catherine after po ng pag-conquer po ng mga Hudyo sa lugar ng mga Romans. Alam po natin siya po ng babae during the early Christian na pinrich po si Jesus. Kaya ina-acknowledge po siya. Kaya ang lugar po yan ay nasa St. Catherine Monastery. Literal po, bundok po ng Mount Sinai. Kung gusto pong akyatin at ma-experience yan, sige po, tsaka ko na po siya further i-explain. But you will see po the Mount Sinai. 4 days, 3 nights in Bethlehem, but before crossing po the border from Egypt to Taba, ito po yung moment na matatanong niyo sa sarili niyo, kaya pala nagreklamo ng sobrang kahirapan at challenge ang mga Israelita kasi ganoon pala kalayo. Imagine po nyo, ilang araw po nilang nilakad o ilang taon nilang nilakad. Sabihin natin ang tagal. Kasi talagang disyerto po yung lalakaran po nila. Tayo po nakasakay sa bus. So maintindihan natin, kaya sila nag-complain. Then dadaanan po natin ang Rephidim bago po ang pagpasok po nila sa Promised Land. Then, bago po tayo mag-cross, you will experience po pakibalik po sa Gil Pastora. Yung po nakikita ninyo na Dead Sea floating, you will experience po, hindi po swimming on the Dead Sea. Mali po yun. Floating lang po. Wala po nakakapag-swim dyan kasi hindi po talaga kayo lulubog. Lulutang po talaga kayo. And that's part of the journey po sa Holy Land. Next po. So, ang mga lugar po na kung saan very important na pinuntahan po nila ay pupuntahan po natin. Ano po yan? Shepherd's Field, Mount of Olives. They believe, kaya dyan po, kung nakita niyo libingan po yan, lalapit po ako para maintindihan niyo po. Ito pong lugar na yan, libingan po yan ng mga Hudyo. Bakit po sila dyan nagpapalibing? Kasi po naniniwala sila na ang pagbalik daw po dun sa mga naniniwala kay Jesus, dun po yung ascension ni Jesus. Kasi kung saan siya po nag-ascend, dun din po siya babalik. Kaya po dun sila nagpapalibing. Kaya ang presyo po ng libingan doon, isang maliit na bato, it's 12 million. Imagine niyo po, ganun po yung paniniwala nila na pag nagpalibing ako dyan, ako yung unang mararapture. So, yan po yan. Next po. Then, the Church of Nativity, well, the Catholic believe na dyan daw po sa Cueva na yan. But ako po personally, every time I visit, ang mahalaga po sa akin, sa lugar na ito ng Bethlehem, dito po isinilang ang aking tagapagligtas. Okay? Next po. And then, yung lugar na yan, dyan po natin makikita ang upper room. Diyan po natin makikita ang Pool of Bethesda, Wailing Wall, the Villa Dolorosa, na inoccupy na po ng mga tindahan. Then, upper room, David's Tomb. Then, next po dyan is, next po, Garden of Gethsemane, where Jesus wept. Jericho, Sycamore Tree, Mount of Temptation, Qumran, where you will see the Pentateuch, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Doon po yung nakuha ng mga stone. Then we will visit po Mount Carmel, Syria, Church of Annunciation, St. Joseph. And then, sa mga mag-asawa po na mag-join sa pilgrim, you will have your renewal of vow in Cana. So, nandyan pa rin po, pinipicturean ko po talaga yung barrel. Sabi po ng mga nag-aaral, nandyan talaga siya. Yun yung mga na-preserve nila ng mga barrel na nilagyan po ng tubig na tinurn ni Jesus into wine. Next po. Sorry po, nagmamadali ako. Then, this is the Jaffa. So, you will see the place kung sa dun sa Mediterranean Sea. Dito parang kinain si Jonah kasi ayaw sumunod kay God. Then the Tel Aviv, the Jaffa, yan. Then sumunod po yan yung Nazareth. Next po. Lalakaran po natin habang tayo nagsisail sa boat, yung pong Sea of Galilee, where Peter walked. Next po. Then next po dyan, yung Mount Tabor, yung sinabi po ni Peter na, Lord, magte-tent na lang ako dito. Dito pala nag-i-stay si Elijah at si Moses. So, dyan po yan. And then, ito po lugar na ito, they believe, dyan po yung lugar kung saan nakita po ng
the Mount of Beatitudes, the longest teaching po ni Jesus. Then after nun, pinakain niya po yung 5,000 mga lalaki. Next po. Then, after po nun, may water baptism po tayo sa Jordan River. Literal po na inulubog po tayo sa tubig. We will provide po a baptism gown. Doon po sa, balik po sumobra. Balik po ng konti. Balik po ng konti. Hindi po, sige po. Lumagpas. Sige po, yun na lang po forward na. Sige po. Then after po nun, magkocross na po tayo ng Jordan. At yun po, makikita natin yung Mount Nebo. Sa lugar na kung saan, sa mga doktor, kung may mga doktor dito, yung po sign mo ng mga doktor na pag tumingin ka dun sa pole na meron pong snake, lahat ng tinuklaw dahil nagko-complain kay Moses ay may heal. So yan po yung Mount Nebo. Yung nakikita niyo pong picture sa gitna. Next po. Then,